live with a blameless heart. Being blameless is often viewed as living a life free from faults or mistakes. Rather, it's about striving for righteousness and integrity in our daily lives. So, righteousness and integrity. Kasi tayo naman ay sa buhay natin, no? Sabi nga, paminsan-minsan ay talagang nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, nakakapagsabi ng hindi maganda. No? Hindi na iwasan ang bawat isa sa atin ay talagang bumabagsak. No? Pero dapat, lagi tayo sinisigurado natin na ginagawa natin sa araw-araw ay tama. Sabi niyan, sige, basahin natin. The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor. And ano pa sabi niyan? And casts no slur on others, who despises a vile person, kasuklam-suklam, ano? But honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind, who lends money to the poor without, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be taken. Pag tayo ay lumalaban sa buhay parehas, no, sa araw-araw, hindi tayo matitinag. So makikita natin na sa buhay natin, kahit na anong sinasabi na ibang tao tungkol sa atin, kahit na anong gagawin na ibang tao tungkol sa atin, for as long as tayo ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon, mananatili tayong masaya. Kung wala kang kaaway, wala kang paninindigan. Kasi dapat naninindigan tayo para sa tama. Ang kaaway natin, hindi yung tao, kundi maling ginagawa ng mga tao. Amen? Tama yung sinabi ng isang pare, nagpapalit-palit lang ng tao yung nagnanakaw. So dapat ang papalitan natin yung sistema, yung kultura. Amen ba yun? Kasi kahit sinong ilagay mo dyan, mali sila. Ako pumalit, ako naman magnanakaw. Di ba? So papalit lang. So you will never satisfy an ungrateful and entitled person. No? Tayo, sa pagsusumikap natin na gumawa ng tama, kahit na anong gawin mong buti sa isang tao, huwag na tayong lumayo sa loob ng ating tahanan. Di ba? Hindi lahat maganda ang ibabalik sa iyo. So ano pa sabi diyan? Do not allow yourself to get sick by trying to please everybody. So mahirap yon. Kasi pagka gusto mo mapasaya lahat, hindi mo magagawa yun. Si Lord nga, hindi napapasaya lahat eh. Di ba? Ang daming tinutulungan ni Lord. Binibigyan ng trabaho, binibigyan ng maayos na buhay. No? Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. The elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, of course, no? Bawal ang bisyo talaga, no? Not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. Kasi mga Pilipino, gano'n, di ba? Sabi, yan ang gustong-gusto ng mga ibang lahi sa atin. Masyado tayong hospitable, di ba? Lahat na magaganda, talagang yun ang gustong-gusto nating ginagawa, no? Para nang sa ganon ay maganda rin ang bumabalik sa atin. Be gentle. Gentleness is strength under control. Sa buhay natin, my dear in Christ, maraming nangyayari na ang ganda-ganda ng plano natin. Pero, iba yung plano ng Diyos eh. Kaya dapat maging gentle lang tayo. Tanungin mo si Lord, Lord, anong gagawin natin? So sabi pa dyan, we hurt ourselves by hurting others. Di ba? So pag sinasaktan mo yung iba, sinasaktan mo yung sarili mo. Bakit? Ang hirap kaya matulog. Pagka may napagsabihan ka or may nasaktan ka mga tao, wala kang peace of mind. Sabi diyan, we love God, but we love ourselves more. Lord, maintindihan niyo naman ako, Lord, di ba po, no? So laging may gano'n, no? Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of our brother or a sister. Kasi pag self-righteous ka, ikaw na lang ang magaling, ikaw na lang lagi ang tama. Parang sila na lang lahat mali, no? Hindi tayo maging hadlang para sa paglago ng bawat isa sa atin. Kung mahaba ang iyong panalangin, ngunit di ka nagbabago, hindi tunay ang iyong panalangin. Mahaba nga yung panalangin mo. Hindi ka naman nagbabago, wala din. When our principles are being compromised and we suddenly change our heart, it simply means that we are not authentic to ourselves. Di ba? Dapat ganun lang na hindi dapat nakukompromiso yung faith natin kay Lord. Hindi dapat nakukompromiso yung pagiging obedient natin kay Lord. Hindi nakukompromiso yung pagsunod natin sa Diyos. If you really believe in the Eucharist, ika nga, tinatanggap natin yung banal na katawan at dugo ni Kristo sa ating pagsisimba, dapat nagbabago na talaga tayo.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and everyone else. Talagang sa lahat, no? Yung love your neighbor as yourself talagang sinasabi ni Lord. Lahat yan. Lagi mong gawan ng mabuti ang iba. If you focus on your pain, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Ayan, di ba? Kayo ba nag-grow na dahil doon sa mga ika nga pait at sakit na pinagdaanan nyo sa buhay? Tanungin mo si Lord, Lord, bakit nangyari sa akin to? We will live in regret because we are so afraid to be hurt. Pag may nakikita kang mali, especially in our family, sabihin natin ng maayos. Again, ng maayos. Nang hindi nakataas ang boses. No? Huwag tayong matakot masaktan. Basta pinaglalaban natin yung tama. Never allow others to control your happiness. So kung masaya ka na naglilingkod ka sa Diyos, huwag mo hayaan. No? Na ikaw ay i-control ng iba. Patuloy ka lang kasi nagbibigay ng pagpapala sa ating lahat. Si Divine Mercy naman. He holds success in store for the upright. He's a shield to those whose walk is blameless. Diba? So, si Lord ang tagapagsanggalang natin. Si Lord ang protector natin. Pag tayo ay nabubuhay, na masaya lang tayo. His faithfulness is our fruitfulness. In striving to become blameless, there will be challenges and moments of imperfection. But through God's strength and grace, we can persevere. Mahirap talaga, no? Pero, doon lagi yung grasya ng Diyos. Doon lagi yung pagpapala ng Diyos para magpatuloy tayong lahat. So, ito pang huli, no? Sige, basahin natin lahat. Yun lagi, no? Tayo ay patuloy na pagdala ng pagpapala sa mga tao na nakasalamuhan natin sa araw-araw. So, yun po ang hamon sa atin. Pagsumikapan natin, no? Na mabuhay, na walang kapintasan, na tayo ay punuin, puspusin ng banal na presensya ng ating Panginoon para patuloy lang tayo na makapagbigay ng kasiyahan, patuloy na makapaglingkod na nakasalamuhan natin. Amen? So maraming salamat po sa ating lahat. Magandang gabi, God bless us all.